ika-apat na nga session sang Three Forms of Unity nga series. Okay. Well, ang Three Forms of Unity, again, set of documents na sa. Tatlo ka documents, right? Nagrin na sila. Belgian Confession of Faith, Heidelberg Catechism, kag Canons of Dort. Sa aton nga first session sang sini nga series, di ba ginlabyan tang history na gamay lang although banlaban gro lipat na ta pero at least may balikan man tang video kung gusto ta i-review or ma-research. Pero ang Belgian Confession of Faith amo na sa ang statement of faith sa subong ang Belgium ang country sa Belgium kag Netherlands na amo na sa sang una da. Well, subong modern day Belgium na sa Netherlands. Sang una, dala na ang for example, ang mapa ni Pilipinas niyo to 55 degrees ng angle pakadto sa Europa na tapos dagat man na di. Tapos sa babaw sina United Kingdom, dayon sa south sang France niyo, babaw sang France, tapos Luxembourg, and then Belgium, tapos Netherlands ang north sang France kag south sang Netherlands nan. Babaw sang France nga gamay nga part. Dira nga area amo ning ila statement of faith, dira na nabuo. Well, lawig man tinuig mga year natapos siya kag na-form yung Three Forms of Unity tuig 1619. So pila na 100 years ago daw na. And last week ang ginsuryanta last week Belgian Confession of Faith ng Article 3. I mean ang last session tabla kiti last week yan nag-look ta ang pag-reject nila kay Christ, di ba? Sa early ministry ni Christ amo last week tayong suryahan. Pero ang last yang session sa amo nga series kinsuryahan ta ang Article 3 sa Belgian Confession of Faith, kinsuryahan ta ang Lord Day 3 sang Heidelberg Catechism, kag ang Articles 1 to 3 sang Canons of Dort. Ang Canons of Dort natapos na niya sa sa Cornerstone. Liwaton talang gamay kiti. Para maisa ta sa ka-series bala. Kag namin ang video idulom dudaan. May mga video po ko to yung ang kitaon ko lang gidya tsura lang gidya mo tanan-tanan dulom ni mo guya lang gidya kitaon niya. Grabe. So basahon ko lang sa inyo as a review ang ginsuryahan ta sa last session ta 2 weeks ago, 2 Saturdays ago. Ang basahon ko ang Article 3 sa Belgian Confession of Faith ha. By the way, explain ko na Belgic or Belgica meaning the Low Countries. Kay ini nga mga country at that time na tayo nga nga duga pa amo na blo. Do ka yahong bla. Ini nga mga lugar do nanubuan. So amo na ngalan niya Belgica. Belgian Confession of Faith. Kaya grabing pag-persecute sila sa una sa Romano Katoliko tapos tira naghalin ng Reformation. Article 3 sa Belgian Confession of Faith. We confess that this Word of God was not sent or delivered by the will of man. Ginakonpesar ta nga ini ang pulong sa Dios wala niya ginpadala kag wala niya nag-abot. Wala ginpadala kag wala nag-abot tungod sa gusto sang tawo. But that quote sa article si Peter, men spake from God being moved by the Holy Spirit. As the Apostle Peter says, ang mga author ang mga nagsulat, gin-move sa Holy Spirit sang nagsulat sila. Meaning, ilagi di sulat. Masiling ka, sino ang author sang Matthew? Si Matthew Pero ang Holy Spirit man. Same man sa bala nga si Jesus, Diyos, si Jesus tao man. So, ang Book of Matthew, makasiling ta, and daw kasi analogy nga, 100% si Matthew gid na iya. Wala na siya ginamon as ang Diyos nga tapos nagturong iya matakig nagsulat sa durobot hindi amon na iya. Kung ano ang batasan ni Matthew nagwa agad siya nga pagsulat. Kung ano ang iya nga intellect nagwa agad siya pagsulat. So hindi sila robot nga mechanical. Okay? Gin-discuss ko na actually sa number 1 gid nga video sa YouTube amo gining istoryan amo gining topic.
Sa oras man eh. Pero anyway, I think amo to nakita mo ang ginsend ni ni remarks mo. Okay. And afterwards, God, from a special care which He has for us in our salvation, commanded His servants, the prophets and apostles, to commit His revealed word to writing. May ginsugo kita sa Diyos ng isulat. Okay? And He Himself wrote with His own finger the two tablets of the law. Pagsaka ni Moses sa Sinai, pagbalik niya may duwa na sa ka tablet, hindi niya man nga tablet. May duwa na sa ka tablet nga may ukit gidya, no? May sulat gidya. Kadadlawan pa na kay nga aduwagin pa naog no kiti abal ang ni Lord nga bukon yung isa eh. Dala ka na lang dan copy no kay kabalo ka bukon matudugay. Anyway, no, therefore we call such writings holy and divine scriptures amon sa Article 3 sa Belgian Confession of Faith. Ano naman niya ang Lord's Day 3 sa Heidelberg Catechism? By the way, magsiling ka Catechism, ang maybe ang isa ka simple nga pagplastar sina process asa sang learning paagi sa pagpamangkot ug pagsabat. So Q&A na sa amo na sa Catechism. It's learning through question and answer. So sa Lord's Day 3 may tatlo ka questions. Okay? Question number 6, question number 7, kag question number 8. Anong question 6? Did God create people so wicked and perverse? Ang answer, no. Gintugaya sang Diyos ang tao nga maayo and in His own image, that is, in true righteousness and holiness. Balaan to si Adan sang ituga sa. So that they might truly know God, their Creator, love Him with all their heart, and live with Him in eternal happiness for His praise and glory. Okay? Wala aging tugasan Diyos ang tao nga malaot kag perverse. Question number 7. Sang Lord's Day 3 Heidelberg Catechism. Then, where does this corrupt human nature come from? Diba? Kiti ang question 6, kung wala aging tuga nga wicked kag perverse, di halin. Experientially. Or sa history, sa pag-unfold sa history. Ang sabat, from the fall and disobedience of our first parents, Adam and Eve, in paradise, the fall has so poisoned our nature that we are born sinner, corrupt from conception on. Dito tinagalin, kaya nga itong ginikanan, nag-rebelde sa Diyos. Ang resulta, corruption. Kagti naman, natato no? Na-inherit ang amo to nga corruption. Hindi man pwede nga ang bata nila ni Adan kag ni Iba wala corruption ni corrupt sila ganing adua. Diba? Question number 8. But are we so corrupt that we are totally unable to do any good and inclined toward all evil? So do ka kita yung question connected do ga flow siya bla naturally. Di kung nangin korapta, bala, amo na gid ta na ka-corrupt nga way hindi ta na gid kaya mag-ubra sang bisan ano nga mayo tapos ang tanan ta nga gusto evil na lang gid. Ano sabat? Yes. No? Unless we are born again by the Spirit of God. Ayan. Recap lang niya. Nabasa ko lang. Tapos ang Articles 1 to 3 sang Canons of Dort. Article 1. Since all people have sinned in Adam and have come under the sentence of the curse and eternal death, God would have done no one an injustice if it had been His will to leave the entire human race in sin and under the curse. Dali lang explain. Kaya tanan-tanan ta nakasala ta paagi kay Adan, no? In Adam. Tapos under ta sa sentensya sang curse kag eternal death. Ang points sa Article 1, biskan, no? Biskan binayaan lang ta sang Dios nga amo to. Or biskan wala pa sa maging luwas, hindi gid saya unfair. Amo nang point. No? Gina-explain ta bala permi nga ang Dios ya wala siya utang sa imo nga luwason niya ka, no? Sino ka imo niya, no? Manang points sa Article 1.
As the apostle says, the whole world is liable to the condemnation of God, Romans 3:19. All have sinned and are deprived of the glory of God, Romans 3:23. And the wages of sin is death, Romans 6:23. Ang amon abla ka matuoran siya doon asa ka gahilway sa simo bala. Kagkat amon sa ang tsakto kag ang taas nga views ng Dios. Kay kung magsiling ka nga, kay kung gapati ka nga dapat kaloson sa Dios, pero mo ka pero ti ka taas sa pananaw mo sa gulingon mo, dapat kanan lang gid sa Dios nga luwason ka. Grabe ka no? Wow. Ang kun amon ang imong paminsaron, if you think nga kinanlan ka sa Diyos luwason, and if you think that God is obliged to save you, you have a very high view of yourself, or say you have a distorted view of yourself, and you have a wrong view of God. Amo na sa Article 2. But this is how God showed His love. He sent His only begotten Son into the world so that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Basically, ang Article 2 daw John 3:16. Right? Pero may gindugang lang sila sa... Kaya-importante sa gindugang nila bla sa una nga part. But this is how God showed His love. Nga ay butang nila, no? Kaya it is important for us to see paano gin-express sa aton amay sa langit nga palangga ita. Naginhigugmit. Aging padalay ang iyang bugtong anak para mapatay para sa aton. Hindi mo na ma-imagine niya. Hindi mo na sa maputo sa paminsaron mo. Biskan, imagine na rebuild din nata sa iya, rebuild din nata sa amay, pero yung padalay pang iya bugtong anak nga palangga, yung nga wala sala, para mapatay, maandos patay para sa aton. Ikaw, guro, bisan tagaan ka pa sa kabila, hindi mo padala bata mo parang patay, Biskan may benefit ka pa, hindi mo pagpadala bata mo para magantos, mapatay ka palangga mo bata mo ya. Way na bili. Pero ang ginubrasang may sa langit nato na muna. Paano mo na i-process sa paminsaron mo? Grabe, no? Amo na ablang ang kaluwasan, ang kalipay sa kaluwasan ta, we should take it very, very seriously. Huh? Hindi niyalog-lahog na storya, yung bulubay bulsade lang or tulutuon-tuon lang. Article 3. In order that people may be brought to faith, God mercifully sends proclaimers para ang mga tao madala sa pagtuo. Ang Diyos sa iyang kaluoy nagpadala sa sang mga manugwali of this very joyful message to the people He wishes. No? Sa mga tao lang yung gusto sa Diyos makabati. Again hindi tanan. Okay? Hindi tanan makabati. Actually, mas damo sang hindi makabati. Ang ginamin ko nga makabati, yan ablang spiritual bala nga bati nga ginbuhi sa Holy Spirit generation. And the time He wishes, kung saan o mana. By this ministry, people are called to repentance and faith in Christ crucified. For how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without someone preaching? And how shall they preach unless they have been sent? Okay. Well, subong nga gabi iya. Ang matong Article 3 sang Canons of Dort. Subong nga gabi iya. Kabay pa makover ta ang Article 4 sang Belgic Confession of Faith, ang Lord's Day 4 sang Heidelberg Catechism, kag ang Article 4 sang Canons of Dort. Let's pray. Salamat gid Lord sang imo katutom sa pagdala mo diri taanan sa amon. Sa imong pagtipig sa amon Ginoo. Salamat gid. Buligi kami sining gabi. We are in desperate need gid, Father, sa imong help. Cause us to understand and cause us to be humble. We commit this night to you. In Jesus' name we pray. Amen. Basta ako din Amuni sa ang Article 4 sa Belgian Confession of Faith. Canonical books of the Holy Scripture, we believe that the Holy Scriptures are contained in 2 books. Ano na sa magsiling ka canonical, okay? Magsiling ka canon, hindi na sayang galupok, okay? Magsiling ka, well, ang original, ang ginhalinan,
sang word nga canon is a measuring rod. No? The ruler bala. Kiti ginatakos mo siya eh. Pero sa theologically speaking, when we say canon, it is listahan sang ancient document nga gin-recognize sa mga amayta sa mga Christian as the Word of God. I know nga kabalo na kamo ni, pero sang ginsulat na ni Matthew ang Matthew, gin-copy. Kiti siyempre gakatais na mo, hindi niya magic paper, ya kag magic ink, ya nga way gakatais. Imagine nila insekto, gira, may mga masunugon pa na, tanan-tanan. Pero sa pagkasubirano, sang gano'n na preserve na, kag nakita sang church nga pulong gini sang Dios. Okay? Kag may listahan na kon pila ka bilog ang amo na pila ka bilog kasulatan ang na-recognize nila as the Word of God. Okay? Wala sila yung nag-decide nga, ari Word of God wa, ari hindi wa. Hindi niya mo na. Pagkabasa nila, nakita nila nga Word of God ni. Na-recognize nila, yabla. Pras mo na, bla. Paano maging pili si mama mo? Paano gid be? No. Why mo yung pili mama mo? Yan na-recognize mo siya nga mama mo sa... Wala. Wala mo yung pili yung mga parents, but you recognize them. Doka hindi na siya foolproof gid nga analogy, but you get my point. Kaya basahon ko canonical books, magsiling ka-canonical, ambot siling nga bilong sa canon eh, no? Canon, noun, canonical, adjective. Namely, the Old Testament and the New Testament, which are canonical, against which nothing can be alleged. Why na niya, walang duda na niya, amo na ni. This is the Word of God. These are thus named in the Church of God. The books of the Old Testament are the 5 books of Moses, to wit, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Curious pa kamo kung ano meaning sang numbers. Hindi niya numbers 1 to 3 ah. Ang ginamin niya nga numbers ya, ang paglagaw, wondering numbers. So muna 5 books of Moses. The book of Joshua, Judges, well, ang ginabasa ko, basically, ang muna makita nyo sa mga Bible nyo da. Okay? Ruth, the 2 books of Samuel, the 2 books of Kings, the 2 books of Chronicles, ang panawag sang 2 books of Chronicles, paralipomenon, na panawag paralipomenon. Nga ginatawag sa paralipomenon, Greek na sa amin, ang paralipomenon, Greek word sa for the phrase, the things left out. Inablang mga ang wala gin-intra. Nga amo na panawag nila. Kaya ang na-record sa 1st and 2nd Chronicles, ara na sa Samuel, sa Kings. Daw gin-re-record lang bala. Kung naka-series, ambot kung di nakabadampi sa reading, kung damdaman nyo, matingala ka nga, nabasa ko naman yung storya, balik naman, no? Nan. Kaya gin-sulat liwat. Nan. Para lipomenon the things left out. Tapos Ezra, Nehemiah, Esther, Job, the Psalms of David, 3 books of Solomon, Proverbs, Ecclesiastes, and Songs of Songs, or Songs of Solomon. Tapos 4 great prophets, Isaiah, Jeremiah. By the way, ang Lamentations upod na. So muna. Ezekiel, Daniel, and the 12 lesser prophets. Magsiling ka lesser prophets, hindi ang silingon niya nga si Obadiah, hindi ang silingon si Isaiah, mas importante kay Obadiah, hindi naman niya. Magsiling, when we say major prophets, kag minor prophets, it only refers to the volume of writing. Major niya kay dako. Minor niya kay gamay, pero hindi ambot silingon nga mas importante ang dako. Damo lang gid ya. Kaya ang Isaiah, Jeremiah, ang Ezekiel, Daniel, dagko siya bilang mga books. Okay. Tapos Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zephaniah. Mga gagmay, mo nang gintawag sila lesser prophets or minor prophets. Those of the New Testament are the 4 evangelists, Matthew, Mark, Luke, and John. The Acts of the Apostles, nga si Luke man na nagsulat.
The 13 epistles of the Apostle Paul, namely 1 to the Romans, 2 to the Corinthians, to the Galatians, Ephesians, 1 to the Philippians, 1 to the Colossians, 2 to the Thessalonians, 2 to Timothy, 1 to Titus, 1 to Philemon, tapos Hebrews. Well, we really don't know nga kung si Paul ang sulat sa Hebrews. May ara interesting nga text si James White. Dakit it seems like nga sang ang na-discover nga copy sa Hebrews nga manuscript da naupod sa epistles ni Paul. So, maybe si Paul nagsulat, pero according hindi mo kuya kabasa gid Greek ang nga sa level sang mga scholar, pero according kay James White daw si Luke ang panulat, pero daw si Pablo ang teaching. So may will know sa langit no? Mangkuton ta nanto sino gid nasulat ni? Dito na lang balon. Pero mas ma-wonder ka bala nga agin butang ko na sa Bible kung ita kabalo. Kaya ang unod ya, tuod mo. Maybe why tiya kabalo kung sino gid ang ngalan sa nasulat, pero ang nasulat tuod. Kag ang Book of Hebrews wala isa sa mga pinakatahom-tahom gid nga book sa New Testament nga kay dira gin explain gid tudo kung paano si Christ nagfulfill sa bilog nga Old Testament. Imagine bla. Makalabot ka mo sa Hebrews sagam samahan niyo bla tahom. Okay. The 7 epistles of the other apostles. May James, may 2 of Peter, 3 of John, no? 1st, 2nd, 3rd John, 1 of Jude, and the revelation of the Apostle John. Amuna sa atanan ang Belgian Confession of Faith, Article 4. Next is ang Lord's Day 4 sa Heidelberg Catechism. Para ba hindi maglingin ang ulo nyo. Nga Lord's Day 4 ha. Ambot silingon, ika-4 ni sang Domingo sang tuig. Kasi isa ka tuig, may 52 ka Sundays mo. Ang Heidelberg Catechism, may 52 Lord's Day. Naambot silingon, sa Lord's Day 52, amon asa kuntani ang last man nga Sunday sang December. Galinti hindi man taya nagsugod January sini. So, why ko kabalo kung di na matupa ang Lord's Day 52. Ang Heidelberg Catechism may 3 ka parts. Misery, deliverance, kag gratitude. Amo na ni sang Lord's Day 4 ang last part sang misery. Okay. Tapos under sa deliverance, God the Father, God the Son, the Holy Spirit, Holy Sacraments, Baptism, Lord's Supper. Amo na mga pangsuryanta sa mga next ng mga Lord's Day. Okay. Under sa Lord's Day 4, question number 9, number 10, and question number 11. Dumdaman nyo ginagin-recap ta, Kwan. Ang 8, 7, kagang 6. Subong niya ang 9, 10, 11. Question number 9. But doesn't God do us injustice by requiring in His law what we are unable to do? Basahan ko liwat ha. But doesn't God do us injustice by requiring in His law what we are unable to do? Mangkot ka wala? Di ka unfair kay Lord nga i-require pa ta nga obrahon ng something hindi ta kaya. Ano ka bala well, it valid gina ang question niya, no? For a Christian nga nagatubo, valid gina ang question niya. No? Di ko hindi man tagali kaya, gali nga pobre pa. No? So naman kot ang catechism. God is doing us injustice Siling sang answer. No. God created humans with the ability to keep the law. They, however, tempted by the devil in reckless disobedience, robbed themselves and other descendants of these gifts. Pag tuga kay Adan kay Ibayak, able to sila magdo good works. Yes. They were able to do good. Able to sila mag-obey. Nung managaling able man sila mag-disobey. No? Press na bala sa
Gintempt sila ni sang panulay, padala sila, kaya gusto man nila, no? Kaya kung tanawon mo, ang gingamit nga, nariblaw, magamit na text. Siling ni Solomon sa Ecclesiastes 7:29, See, this alone I found that God made man upright, but they have sought out many schemes. Gintugas ang Diyos ang tao yang balaan niya, pero may ngita gid, no? Well, lain naman yang asturya eh. Lain naman yang asturya, mangkot ka nga, balaan nga nangita pa, no? Anyway. Nag-reflect, di ba si Solomon mo sang human nature? Wisdom. Gina-emphasize yung gintugas ang Diyos ang mankind nga morally upright and righteous, but ginturn ta ang inang original state through its own corrupt desires and devices. Ang pag-articulate ba sa Genesis 3:6 bilang nga, so when the woman saw the tree was good for food, pagkakita ni iba yan, inami ganyan ang prutas mo. Wala kaya kabalo ko na nung tsura ha, pero ang hambas ng Biblia, nakita iya nga nami gidya, namit gidya. Ang hambas Genesis 3:6, so when the woman saw that the tree was good for food, nami gidya. No, wait, ano gidlak? I don't know. She took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate. No? Ang tarasoya, no? Saya ginbilin ang sugo tapos nagagat man sa. Amo na sa historical ng accounts ng fall. Pakita nga si Adang si iba gintuga sa pagkamatarong nga may sugo ang Diyos ilan to not eat pila ginhungod gid nila disobey. Gid nila ginula gid nila ang tanan nga ang whole of human race into sin and depravity. Amo na tong kalaglagan sang tanan-tanan. Question number 10. Will God permit such disobedience and rebellion to go unpunished? Bala mapasugot lang ang Ginoo nga ang amo to okay na lang. Kay ti Aryo, siling sang Diyos, the moment that you eat of it, you will surely die. Ba? Ang Hebrew word ng aday, ang unang ginagamit man nga Hebrew word sa tanan sa Bilog Old Testament, meaning like patay gid lang physically. Pero ang pagkaon nila waysan patay. Pero tinga bugay no, kita mo Genesis, Garden of Eden lang may grace na niya. Dapat ganyan tunaw na to eh. Ba? Will God permit such disobedience, rebellion to go unpunished? Ang sabat, certainly not. He is terribly angry about the sin we are born with as well as the sins we personally commit. Akig ang Diyos daya. As a just judge, He punishes them now and in eternity. Well, tanambata naman ang example nga kung ang judge mayo, ang criminal is gan gid na. Kiti kung kabalo na gid sa nga criminal waya pagin convict hindi sa mayo nga judge corrupt sa ang Ginoo hindi amo nga judge. He is a holy judge. Ang curious kadi bala nga ano ang ginamin sa article nga He punishes them now and in eternity. Hindi lang gali eterna, pagid gali diri mismo sa kalibutan punishment. Ginamin nga punishment, it includes ang temporary nga judgment sa sini nga kabuhi. Okay? Spiritual man sa physical. Okay? Ginapunish sang Diyos ang katawhan by hardening their hearts. No? Tapos ginapunish sang Diyos ang katawhan by not giving them light. Kita ba gusto mo lang ang Diyos yung sino pasanagan niya mo? Huh? Kailangan sugo mo sa balod pasanagi ko hindi pwede. No? Giving sinners to grow more blind, punishment na. Nga mga enslaved pagid sila sa ilang evil desires. Ba, amo nang spiritual punishment. Moral punishment pagid.
Inablang what goes around comes around, kung anong imo nga itanom, amo ganang imo anihon. Mga mo na ablang principle. Nga ang tanan-tanan mo din nga ginobra sa kalibutan, may konsekwensya, ginaya either mayo or lain. Hindi niya pwede nga hindi gid na iya pwede nga may obrahon kadi nga hindi amo tapos okay ka lang. Pwede na iya nga hindi dayon. Kag pwede man na nga hindi related sa imo ginobra ang imo nga antoson. Pero hindi niya pwede nga may obrahon nga lain tapos makakalagyo ka lang. Hindi niya pwede ya. Well, ti ang mga example mo na ng masakit, kalamidad. Kita mo man ginobra sa Israel sa Deuteronomy 28. No? Although hindi man tanan nga suffering direct punishment. Kag ti ang human race nag-experience ng judgment sa Diyos paagi sa pag-curse niya sa creation sa Eden pa lang, no? Form of punishment, temporal punishment man na. Frustration and death. Ang amuni nga ang amuni nga kategory sa judgment, it serves as real expressions of sang kasingkal sang Diyos bala sa sala, no? So ginapanish siya subong kag ipanish siya sa wala sing katapusan, now and in eternity. Hindi pwede nga makapalagyo lang. Sugpon, he has declared, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Tiyan mo na, Deuteronomy 27:26, cursed be anyone who does not confirm the words of this law by doing them. Di ka ginarenew ng covenant sa Mount Ebal mo in Gerizim, tapos gina-pronounce ng Diyos ang curses sa mga naga-fail sa pagtuman sa kasuguan, Old Testament ha. Tapos ging-quote na ni Pablo sa Galatians 3:10, nag-emphasize sa nga imposible ka ma-declare nga goods pagi sa pagtuman sang layi. Okay? Imposible. It's impossible for you to be declared justified or declared righteous by obeying the law. Why? Because you can't obey the law. Uh-huh. Like we always say, bala, if you can, kung ma-obey mo malang ang layi perfectly, hindi man na need si Jesus eh. Uh-huh. Ano na pa si Jesus kung ma-obey mo malang gali ang Diyos perfectly? Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppresses the truth. Titi Romans 1, gina-explain na ni Paul ang universal nga need sang gospel. Kaya pagi sa pag-declare nga ang Diyos akig sa mga hintil, chapter 1 sa Romans, tapos akig man sa mga Hudiyo, chapter 2 sa Romans, sa ilang mga sala. Tapos Romans 2:5-6. But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. He will render to each one according to his works. Importante sa mga sindihan ta. Kaya tayo impamangkot, di ba? Will God permit such disobedience and rebellion to go unpunished? Hindi Hindi ganyan. As a matter of fact, ginaisip sa Diyos imasala. Ay, sa ano na sa non-Christians. Okay? Ginaisip imasala, kag kung ano na sa kalala, amo man ay mga penalidad. Masiling, hindi ta magsiling nga paglabot sa impyerno palariho. Hindi Let's say for example lang nagpa-impyerno gid man si Hitler, no. Tapos example nagpa-impyerno yang
Addict lang da yabi. Kundi inda. Addict yung example, no? Mas taas tong punishment, mas lala tong punishment ni Hitler, ya. Well, ang kalaway ang analogy, pero ang point ko man lang, may degree gid of punishment. Okay? Ang pagsilot sang Diyos sa sala, depende sa ginbuhat mo man nga mga sala. Storing up wrath, no? Gabi, damo si mo sang store up wrath pa, no? Gabi, why, kung nag-store up ka kwarta, gurumayo pa, no? This amo ni sa ang ano ya, amo ni sa ang justice ang Dios yang wala impartial ya, impartial justice. Paras mo na bilang judge, no? Alangan same lang ipato yung sentensya sa isa to, ang isa to ya nangawat lang isa nangawat kag namatay, alangan same lang ka mo. Tamad ko minsan. Same. Hindi pwede. Hindi pwede. No, impartial justice. Wala yang Ginoo ya sang sala yang gamay naman ang sala. Palampasan na lang na. Okay, sabton ta bla ko nga amo na. Ti gingkawat ko 50 lang to ya. No, imo gingkawat ya sa kalibo gid mas lalai mo eh. Mas lalai mo. Maybe sa aton mata. Sa aton mata. Pero sa nangawat, kakisino ako na nakasala? Sa Diyos. Amon yung problema mo. Hindi iya nga kung ano sala mo, kundi sa kung kay sino ka nakasala. No? Tribe lapit kadlong ganimel. Kay basi makadlaw lang sa basi. No? Pero gwa to balakit pit kadlong gan sa tupad balayo. Kung lang taon ta kung pareho ang konsekwensya. Hindi niya pareho ya? Lain na ya. Same nga sala, pero lain ang konsekwensya, depende sa kung kay sino mo ginobra. Ti obra sa Diyos, be. No? That's the point. That's the point. Tapos tayo na, di ba wala ginapalampas ang Diyos? Question 11. But isn't God also merciful? Ang sabat, God is certainly merciful. But He is also just. His justice demands that sin committed against His supreme majesty be punished with the supreme penalty, eternal punishment of body and soul. Mapatay ka, madunot lawas. Mabutangan ka pag lawas para sunugon lang. Pero why na tadaya? No? Hallelujah. Thank you, Lord. Pero amo nang obrahon sang Diyos sa mga kanding, no? Patay na agnas, butang ilawas. Nagluto no? Ang lawas gijab lang away ka dunot. Minitin siya gid. Pero I'm telling you, ang pinakalala nga part sa impierno hindi yang kalayo ya. Kung may kalayo gid man kuyti minsar ka bala. Kung minsar ka impierno, dapat dulom Dapat hindi sanag, di ba? Pero tiyang kalayo, sanag. So, paano na? So, madlagan sa mind mo, no? Pero hindi tanan ay pagminsaron, kasi way naman nag-reveal. Pero ang importante, what we know is, hell is just worse. Mas lala pa na sa pinakalala mo, minsaron, no? Kag sigurado ko nga ang kung may kalayo gid man to, ang kalayo ya hindi na amo nang pinakalain to nga part. Pero pinakalain to kay kontra mong Diyos, no? Ako ya pilion ko na lang kabay papilion ko na lang masunog kumpara kontra mong Diyos ya. Sa na wonder nga mga martyr tas ang mga martyr sa faith sa una nakaya na nila. Pero tig na ihaw ka nagkanta ka pa. Paano naman? Sa utok mo lang masiling ka nga deny talaga sa Lord pero joke lang para hindi lang ako sunog joke na Lord kita ka gina-deny gid ya subong talang ka nga daw i-deny para lang nga hindi lang kuya masunog pero pagkatapos church lang kuya olo nyo Exodus 34 verses 6 to 7 the Lord a God merciful and gracious, but who will
by no means clear the guilty. Maluluyon gid yang Diyos, pero wala man sa nagatolerar sang guilty. Amo na hambal ya sa gin-reveal ya ang amon ing Diyos mag-reveal sa nature ya kay Moses mo. Sinai. Rich in mercy and just, steadfast love, but he is not unjust. He will not just clear guilty without satisfaction. Dapat ang sala may bayad gidya. No, may bayad gidya ang sala. It is wise for us to remind ourselves of that. Nga ang sala may bayad gidya. Pero here's the thing. Ang sala ta nabayaran na. Sino nagbayad kita? Of course hindi. Huh? Yes, si Jesus ang nagbayad. Si Jesus nga kontra-kontra mo gid. No? Pero ginbayaran niya yung masala. Kung ang ina ang kamatuoran, hindi na magduso sa mga lagad. Ambot na lang si mo kung maano ka pa sa kalibutan. If the fact that your sin, if the fact that your eternal suffering, punishment in hell were paid for by Christ, nga rebuildi ka pati ni. Kung hindi na yan magduso sa mga lagad tudo ya, why ka na diya pag-asa sa kalibutan? Why ka na diya tsansa pa ya? Huh? There's nothing for you here in this world but sorrow and pain. Kung makuton mo kuya, why na kuya iba niya nga rason kung nga mga lagad po kuya, amo na. Kay ti, ini nga tawo nga wala sala. Ini nga tawo nga gintraidor ko, ginkontra ko, ginmulay ko. Ginbayaran niya pa ang something nga hindi ko mabayaran. I mean, why na ya pagidya sang panami kung paano man ihambali, amo na saya. Amo na sa. Let's remember that. Huh? Romans 3:25-26. God put Christ forward as a propitiation by His blood. Magsiling ka propitiation, inablang ang pagpaumpaw sang kasingkal sang Diyos. To show God's righteousness so that He might be just and the justifier for the one who has faith in Jesus. N-explain ni Pablo ang hustisya kag kaluoy sang Dios ato gid sa cross nagmeet. Okay? Ang sala na may penalidad sa tungod ginbayaran ni Christ ang price sang sala, ambot silingon ang Dios tsakto nga judge. He's a righteous judge, a holy judge, a just judge. While mercifully justifying the sinner who believes. Ano ka magsiling justify? Ano magsiling ka justify na blang gin-declare ka nga righteous. Hindi kaya righteous, no? Kabatinggilan pa sa aton. Pero gin-declare ka nga righteous, no? Sa ano nga pamagi, kiti ang righteousness ni Christ amo na subong na apply sa imo. Kung tulukon ka sa amay sa langit, ang nakakita hindi na ikaw, ang nakakita si Jesus. Amo na nga nanamian ang God the Father sa imo. No? Nga kay si Jesus ang nakakita niya sa imo. Hindi ka na malipay. Kung sa sina hindi ka malipay, why di sa makapalipay na si imo sa kalibutan niya? Okay? Amo na sa that's the Lord's Day 4 sa Heidelberg Catechism. Ari na sa aton nga pag-endo Article 4 sang Canons of Dort. God
God's anger remains on those who do not believe this gospel. But those who do accept it and embrace it, Jesus the Savior, with a true and living faith, are delivered through him from God's anger and from destruction and receive the gift of eternal life. The way nila articulate ang Article 4 sang karon sa Dort ka complex ka, di ba, mas siling ka God's anger remains on those who do not believe the gospel. What if nag-believe na sa? Paano to ang remains, no? Meaning, gimbawa isang Diyos iya kakig, amo na. Kita siling yung remains, no? Tinga, ang question bala, pwede na iya nga ang elect, hindi Christian mo. Okay? Si John Dimitilio, elect na siya before pa natugang kalibutan. Pero sa saan sa nag-Christian? Sa saan sa nag-Christian? Permi sa Christian? Hindi. May chimpo sa kabuhi iya nga hindi sa Christian. Pero elect din saya eh. Diba? So, paano mo na sa explicar nga ang kasingkal sa Diyos, it remains on those who don't believe. Legally. Okay? Ambot silingon, ang isa ka human being nga wala pa gintagaan ka buhi sa Holy Spirit, wala pa nagtuo sa Dios. Ang iya nga status under the wrath of God. Status, yun legal status, yun. No? So, ang ina nga legal status, huwain na sa hindi na sa relevant sa bala kung elect or reprobate. Okay? Kaya amo niya ang iya nga legal status sa sining kalibutan. Why tayo nagatumod sa pinsar sa Diyos nga elect sa or reprobate. Kaya man takabalo. Diba? But if you look at a person, ya kabuhi, non-Christian sa, unregenerate sa, he is under the wrath of God. And the wrath of God remains on him. Pero let's say, ang inang a person elect sa, no? Let's say, sang gin-regenerate sa Holy Spirit, tapos di ba, mabelieve ka man lang sa Diyos kung ginbuhi ka eh. Wala. Hindi na yang naluwas ka kay tungod nga nag-decide ka nga magpati ka, hindi ah. Ginbuhi kaya sa Diyos, ginluwas kaya sa Diyos, amo na nga nagpati ka. Sindihan ta na. Importante, gina kami sindihan ta na. Okay? Nga, ang rason kung nga nagpati ka, kay ginluwas ka mo. Kaya nakakita ka nga dapat ka magpati. So let's say ng atawo gingaan sa life sa Holy Spirit, gin-regenerate sa Holy Spirit, tapos ang resulta nagtuo siya. Therefore, ang iyang legal status ma-change na hindi na sa under sa wrath of God. Why na naga-remain sa iya ang wrath of God. Tinibili na siya sa gospel. Okay, the article speaks of the experiential, no, aspect. But tapos susog niya, but those who do accept it and embrace it, Jesus the Savior, with a true and living faith, okay, are delivered through him from God's anger. Okay. Ang intindihan mo sa perspective nga, the only way para nga batunon mo gid si Kristo kag tamdon mo sa may tuod nga pagtuo, the only way nga obrahon mo na is kung buhi ka sa Diyos. Gin-deliver ka sa Diyos. Tapos, ang resulta, ang imo status subong, delivered ka na, ginluwas ka na, paagi Kristo, din ka ginluwas, no? Sa kasingkal sa Diyos. Kanami sa articulate bala, God saved you
from God. Nga kinanlan mo luwas so na. Kiti, paulanan ka na sa Diyos mo. No? Ang impyerno, hindi kulbaan na. Bulang ang kulbaan, ang mabutang to si mo. Hindi kayo makulbaan sa impyerno niya kay malay mo man niya. No? Pero makulbaan kaya sa mabutang to sa imo. wala tiyagin luwas ya. Well, gin luwas man ta from hell in a sense nga connected sa alienation from God. Pero mainly and finally ginluwas tiya sang Diyos halin man siya ko galingon. Romans 5:9. Since therefore we have now been justified by His blood, tungod nga ti subong gin-declare na ta nga mayo or righteous pagi sa iyang dugo, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Anong ginamin ang much more? No? Much more than now being justified by His blood, we shall be saved. Nablang, kung ang greater thing, justification, bla, if the process of declaring this sinner as a saint, ini nga makasasala, declare na siya nga santos. No? Saint John Dimitelio. No? Kung natapos na, then we can be more confident nga delivered ta from the wrath of God. Sure na iya. It's sure. No? Amo nga much more. Since we've been now justified by His blood, much more shall we be saved from Him, by Him from the wrath of God. Amo na logic that. Kung inablang if God has done the hard part, way man ang hard sa Diyos no, justifying guilty sinners by the blood of Christ, how much more certain is it that He will also finish the work kagluwason niya man ta from the wrath to come. Anablang from the greater to lesser. Ando ka mo na logic. Na-explain ni Paul ang resulta sa justification by faith bala. Nga ang mga gatuo kay Kristo gindeklarar sila nga mga saints pagi sa dugo ni Christ, and thereby na-deliver sila from divine wrath. Gina-connect na bala ng sa experience nga sense bala. Justified, delivered. Man-deliver ka kay gin-justify ka. Pero kung tanawon mo sa perspective sa Diyos, isa na tanan. No? Hindi mo na sa mapasunod. Ang idea ni Paul na blang ang pag-embrace mo kay Jesus nagresulta na sa deliverance from God's anger. Importante na blang i-qualify ta na nga ano na sa nga deliverance from God's anger. Kay abi ko tungod gin deliver ko amo na nga nag-embrace ko. Di ba amo natong ginapatihan because we are saved amo na nga nagpati ta. It's true. Pero ang ginaminta diya inablang may peace of conscience ka bla. No? Sang gin-embrace mo si Kristo, may peace of God kaya. Amo na nga deliverance from anger and judgment experientially. No? Kaya wala man lang tayagin luwas ang Diyos, wala man lang tayagin declare nga by status save, tapos dire sa kalibutan ng utok ta, gagaro-garo nga nakulbaan, nga nagapapraning, hindi man naman na mo. Ginluwas sa Diyos, di ba? Giresulta man sa peace of mind. Nga, ang imo nga paminsaron sa isa kaluwas. Amo na sa. Ephesians 2:3-5. We all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind. We all once lived. Amo tayo isang una, no? Kung ano lang ang gusto ta obrahon nga mga kasalanan, sige lang, no? And
were by nature children of wrath. Amo ni ang status sa sang una, no? Kaanakan kita sa kasingkal like the rest of mankind. But God, pero ang Diyos, being rich in mercy, tungod perti sa kamaluluyon, made us alive together with Christ. Grabe, no? Ang kontrast yun bala. Ano ang kontrast sa made alive? The passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind. Amo na sa, ambot silingon, ang pagpakasala, ang hungod pagpakasala sang mga unbelievers, ang ilang pag-pursue sang ilang mga evil desires, it is unto death. Kaya ang contrast ni Paul, life. Being made alive in Christ. John 5:24, truly, truly I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment but has passed from death to life. Ang ginatudlo ni Christ diya nga, ang pagtuo sa iya, resulta na yung gintagaan ka nga daan sa spiritual life pag sa regeneration sa Holy Spirit. Ining nagapati ni ining nagatuo sa tungod nga gindala sa sang Dios from death to life. Gindiscuss na ni mo ning conversation ni Nicodemus ug ni Jesus sa John 3, di ba? Tapos John 5:24, transition from judgment to life experienced through faith. Experience through faith. Gina-experience na iya. Hindi lang niya nga status lang. Okay? Hindi ni saya nga aamo na ko ni gakabuhi tagid siya bala, gakasagamsaman. Okay? Pero ina nga faith, naga-flow na saya tungod nga ang Diyos may ginobra na sa aton prior pagi siya nga bugay, no? Though salvation ginbaton ta na sa by faith, ina nga faith, produkto na saya sang paghatag si mo sang kabuhi sa Holy Spirit. Hindi na ihalin niya tungod nga nagtuo ka. Antas na, no? May mga questions mga nga ginastoryahan tagid ning statement of faith, no? Kag nga why are we so strong about it? Kiti tanan-tanan niya Bible lang mo. Nung kutatob lang Iglesia ni Cristo, kiti Bible lang kami di bro. Ti ikaw maman. Same ka mo. Pros ka mo? Huh? Hindi ka mo parehos. Kag ti ang pagrespetar sa sining statement of faith, it is also a glorifying of God, no? Tungod nga ginadumdum mo sa iya nga pagkasoberano bla. Kung paano ya ginhigugma iya katawhan in the past pagi sa pag-preserve sa kamaturan kapag hatag sila kaalam pagi sini, no? Wala hindi tani sila pag i-neglect. Siling ka nga ba idang mga creed confessions Bible lang taya. Mayo Pagbasa mo sa Bible, sino nagbutang sa meaning ikaw? Pero alam ka pa to sa mga scholar nga pamatay ba? No? Tanaman abla ka nun sa kabalik awot. Alright? Di niya pwedeng amo na. The reason why we pay attention to these Christian confessions because we know that sa pagkasoberano sa Diyos gin-protect niya ang kamatuoran, gin-preserve niya para sa katawhan niya. Nga mga lulo, takaglula no? Sa pagtuo, no? Diyan tas ta. Mamaya ta.